Mga kaibigan, mabuhay! Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan at ngayon sa ating espesyal na episode na Fact Check Files, tatalakayin natin ang isang balitang kumakalat na parang wildfire sa social media. Totoo ba na isinugod si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa St. Luke's Hospital sa BGC? Ano ang nangyari? O baka naman isa na namang gawang-gawang kwento na nagpapakita ng ating kahinaan sa fake news? Mga kababayan, parang laging may chismis na lumulutang, 'di ba? Tulad ng sabi ng matatanda, ang chismis ay parang hangin, mabilis kumalat pero walang laman. Pero tayo, hindi tayo basta maniniwala. Susuriin natin ito ng maingat, factual at may konting wit para hindi kayo mainip. Pakinggan nyo ito hanggang dulo at kung gusto ninyong laging updated sa totoong balita, i-hit ang subscribe button ngayon pa lang at i-like kung ikaw ay anti-fake news warrior. Simulan na natin. Ah, Una, tignan natin kung saan nagsimula itong balita. Sa social media, lalo na sa TikTok at Facebook. May mga post na nagsasabing isinugod daw si PBBM sa St. Luke sa BGC dahil sa unspecified illness o kahit anong dramatic na dahilan. Pero mga kaibigan, ito ay hindi bago, ha? Noong September 2024, may katulad na rumor na debunk mismo ni Pangulong Marcos. Sabi niya, "Do I look sick?" Na parang sinasabi, "Ano ba kayo? Mukha ba akong may sakit?" Parang script na ito, isang bad telenovela. Ang Pangulo at ang misteryosong hospital, Pero critically, bakit pa ulit-ulit ito? Dahil sa kakulangan ng transparency mula sa Malacanang minsan o dahil sa mga political opponents na gustong maghasik ng doubt. Factually, ayon sa Vera Files, fact check noong September 13, 2024, wala itong basihan. At kahit At kahit sa April 2025, may hoax na tungkol sa alleged drug overdose. Puro gawa-gawa. Tignan natin ang pattern Mula 2021 pa, kahit nung campaign, may kwento na tungkol sa health ni Marcos Jr. at St. Luke's pero lahat debunk, no? Intellectually, ito ay nagpapakita ng media literacy crisis sa Pilipinas. Bakit tayo madaling maniwala? Dahil sa echo chamber sa social media, wag nating hayaang manipulahin tayo, Susuriin muna natin. Ngayon, tungkol sa latest na ito sa October 2025, sinuri ko ang mga sources. Walang opisyal na pahayag mula sa Office of the President, St. Luke's o kahit anong reputable news outlet tulad ng GMA o ABS-CBN na nagkukumpirma. Sa halip, fact checks mula sa check.ph at Philippine Star noong April at September 2025 ay nagsasabing puro hoax ito. Ito ang ebidensya, Una, tignan ang timeline. Kung totoo, bakit walang photos, videos o eyewitness accounts? Sa panahon ng smartphones, imposibleng walang leak. Pangalawa, si Pangulong Marcos ay active sa public events. Halimbawa, noong September 19, 2025, bumisita siya sa Dr. Jose Favela Memorial Okay, bumisita po siya sa Dr. Jose Favela Memorial Hospital. Healthy at visible naman, walang sign ng hospitalization. Mas healthy pa nga siya kaysa sa akin Critically, ito ay maaaring bahagi ng disinformation campaign. Sino ang nakikinabang? Mga kritiko na gustong i-question ang kanyang leadership o simpleng clickbait, mga kaibigan? Para sa views, ang fake news ay parang virus, kumakalat sa mahina ang resistensya. Gamitin ang tools tulad ng Google Fact Check o Vera Files para i-verify. Okay, ano nga bang nangyari? Base sa facts, wala. Ito ay isa na namang recycled rumor. Pero para sa depth, tignan natin ang health history ni Marcos Jr. Siya ay may kidney transplant noong 1990s.
pero wala nang major issues na inihayag publicly. Noong 2021, may clarification ng St. Luke's tungkol sa drug test niya. Lahat negative at valid. Okay. Para sinasabi ng rumor mongers, kung walang balita, gawa tayo. Pero critically, ito ay nagpapahina sa tiwala ng gobyerno. Sa ilalim ng Freedom of Information Act, dapat ba mas transparent ang health ng Pangulo? Oo naman. Sa US, may 25th Amendment para sa health issues. Dapat ba tayo magkaroon ng ganito? Engaging question tayo mga kaibigan. Ano sa tingin niyo? I-comment down below. Sa July 2024, may speculation tungkol sa someone rushed to St. Luke's pero hindi specified ni PBBM. At sa June 2025, si Arnoldo Traves ang na-hospitalize doon. Ibang tao, kaya huwag ma-confuse mga kaibigan. Ngayon, tatalakayin natin ang mas malalim ang epekto. Fake news ba? Tulad nito ay nagdudulot ng panic, division, at kahit economic instability. Halimbawa, noong 2024, rumors bumagsak ang stock market ng kaunti dahil sa uncertainty. Ang chismis ay parang kape, mainit na nakaka-addict pero sobra ay nakakasakit. Critically, sino ang responsable? Ang social media platforms ba na hindi nag-filter o tayo na nag-share ng hindi nag-verify? Okay, sundin ang SIF method. Stop, investigate, find better coverage, trace claims. Isipin ninyo kung totoo ito, bakit walang X, Twitter ban? Sinuri ko, walang credible post mula October 1, 2025. Puro old recycled content. Sa huli, ano ang aral? Dapat tayong maging vigilant. Tulad ng sabi ko kanina, ang katotohanan ay parang ginto. Kailangan minahin, hindi basta kunin sa lupa. No, sa demokrasya, ang informed citizenry ay susi. Huwag hayaang manipulahin ng fake news ang eleksyon o public opinion. Okay, check multiple sources, tingnan ang date ng post. Iwasan ng sensational titles. Suportahan ng fact checkers tulad ng Rappler o Verifiles. At para sa inyo, mga viewers, kung nakatulong ito, share sa friends ninyo para labanan ang disinformation. Salamat sa pagtsatsaga ninyong panoorin ang ilang mga minuto na ito. Totoo ba ang chismis? Totoo ba ang rumor? Hindi mga kaibigan, hindi mga kababayan, isa itong hoax. Pero ang totoong sakit ay ang fake news epidemic. Ngayon, action time na mga kaibigan. Subscribe na sa ating channel. #WalkWithLan para sa higit pang fact checks at witty analysis. Hit that bell icon para sa mga notifications. Like kung agree kayo at comment down below. Anti-fake news ako. Okay, para sa mga sponsorships o suggestions, iano nyo lang po, message nyo lang ako. Hanggang sa susunod na episode, maging matalino mga kaibigan. Mabuhay ang katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas.